Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Na po sa lahat ay pasalamatan po natin ang ating Panginoong Kristo pagkat hindi po sa mga oras na ito tayo po ay mag-aaral sa mga salita ng katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Nalalaman natin ang walang ibang pangalan sa silong ng buong langit kundi ang pangalan ng Panginoon at wala ng iba. Kaya nga, sa hapon ito, salamatan din po natin na tayo po ay iningatan sa lahat ng ating mga gawain. No? Kahit na hindi ko masasa-examine. Okay lang yun. Marami pang examen na darating. At mo saan? Okay lang yun. Okay lang yun. Marami pang examen na darating. Mga kasama sa pagsubukan. Malay mo, kalooban ng Panginoon na hindi ka makapasa. Baka meron siyang programa sa'yo. Meron siyang nakalaan na gawain para sa'yo, no? Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil yung mga ating pong gawain, no, sa Panginoon ay pinagkaloob niya. Nung tayo po, no, naalala ko nung nakaraang Sabado, no? Nung tayo po, nung kami po ay nagsimba nung nakaraang Sabat, doon po sa Alabang, kila Pastor Ortega. No, napakasaya po ng mga kapatiran doon. Nakakagalak po ng puso ang magsimba doon. Kasi bakit? Makikita mo po doon yung mga tunay na Kristiyano. Bakit? Makikita mo rin yung mainit na pagtanggap. No? Makikita mo sa kanila yung gawa, no? At yung mga dati nating mga pinupuntahan. Malayo. Kung bibigyan ko nga ng grade, no? Doon sa pinagsimbahan natin sa Alabang, kila Pastor Ortega, 99%. Pero yung tinagal-tagalan ko na pagsisimba sa ilalim ng mga kinikilala natin mga panunuan, 0%. Laki lang abot, ano? From 0 to 99. Bakit naman kahit 1% wala? Ang talaga mo, ano ba nakikunin natin doon? Dahil, o, diba? Totoo lang eh. Kasi kailangan naman sa panahon ngayon, maging totoo tayo. Kahit sa Biblia, kailangan maging totoo tayo. Pag sinabi sa Biblia, yun ang nakalagay, dapat yun, huwag na natin ibahin pa. Huwag na natin bigyan pa ng ibang, huwag na natin bigyan pa ng pakahulugan. Huwag na, dahil ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin pag-iisip. Diba? Doon nakikita mo, ang laki ng agwat. Sa pakikitungo pa lang, may matututunan ka na. No? Mapipil mo agad yung init ng pagtanggap, yung init ng pagmamahal bilang mga kapatid. Kahit hindi natin sila nakapiling ng ilang taon. Wala kang marunong hindi mo kakikitaan ng katiting na pagkaalinlangan yung pagtanggap sa'yo. Kaya nga ako parang gusto ko na palagi magsimba rin eh. Baga, italagay tayo agad. Oo, kasi talagay ka agad yung loob mo eh. Parang tunay ng mga kapatid ang turing sa'yo. Hindi lang parang, kundi tunay na kapatid. Hindi katulad yung dati natin. Nako, talagang tunay ng Jerusalem Church of God.
nga yun yung sinasabi ni Kristo eh. Sa kanilang bunga, makikilala ninyo sila. Yan. Makikilala talaga eh. Kaya nga, yung pagpapasak nung pauwi na kami, tayo nun, hindi yung galak ko, hindi ko maipaliwanag, hindi ako makapagsalita doon sa saya. Dahil kasi, tuloy mo, hindi namin sila nakapili, ha? Hindi natin sila nakapili, ang nakapili na natin dito si Pastor Ortega pa. Yung mag-asawa lang. Pero kami, nung nagpunta kami ron, simula pa lang, ano yung pangalan mo, yung nag-aayos na simbahan doon. Doon pa lang, makikita mo yung tuloy po kayo. Matagal na magkakilala. Yung ano nila, mahigpit yung hawak nila. O, tsaka para pag kilala ka na. Oo, parang Kaya kung patagin ka, hindi ka titinan ng bagasano talagang pangka. Tapos, akit ka agad sa taas. Si Pastor nga, nang buo ba, nakatapis ko eh. Hindi na pinaghintay ng kamo, di ba? Maghintay ka muna dyan, magbibis muna ako. Hindi. Nakatapos pa lang kaya, saan pa bumaba o. Ibig sabihin, talagang pupunta sa ano is, ganun ang tumatanggap. No? Hindi iniisip ko ano itsura niya. Kasi tayo naman, hindi tumitingin sa itsura eh, di ba? Kaya doon makikita yung mainit na pagtanggap. No? Yung walang halong kaplastikan, walang halong pagpapalimbabaw. Kaya nga pagka-grade na natin, ulitin ko yung grade, 99%. Kaya yung grade yung mga kinikilala natin, 0. Kaya nga, sa ating pag-aaral ngayon, no? Pag-aaralan po natin ngayon, sa hapong ito, tungkol po sa bagay ng Diyos at ang bagay ng tao. Ayan. Ano ba yung mga bagay ng tao at yung bagay ng Diyos? Malaking pagkakaiba po yun. Dahil kasi ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin pag-iisip. Kung gaano ang langit, hindi mo masusukat, gano'n pag-iisip ng Diyos. Ano ba yung mga bagay ng Diyos na malayo sa bagay ng tao? Ito po yung isang halimbawa na ibinigay ni Kristo. Sa Matthew 16, 21 hanggang 23, pakibasa mo nga, Sister Linde. Huwag ka malungkot, kahit hindi ka nakapasa, Sister. Dito, pasalo ka. Matthew 16, 21 hanggang 23. Pakibasa nga. Mula ng panahong iyaoy nang kasimulang pinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya'y pumaroon sa Jerusalem at magdala ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa gat ng araw. At isinama na si Pedro at nakasimulang siya'y pinagbutaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman hindi nangyayari ito sa iyo. Tatapat mo siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay isip sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, hindi ang mga bagay ng tao.